beshi ko. For today's video, for the linis serye ang beshi nyo. Well, wala namang ibang gagawin dahil ito ang trabaho ko. At proud ako dun dahil sa marangal na susuportan ko din ang aking pamilya. Sa panahon ngayon, hindi na uso pagandahan ng posisyon. Ang importante ngayon, magaling kang dumiskarte sa buhay. Dumaan din ako sa mga garang trabaho, nakaupo lang sa opisina. Naka-aircon, nagmamando sa team, naghihintay ng sahod. Kung tutuusin, kaya kung kitain yung sinasahod ko dito, mas malaki pa. Pero hindi masaya, puno ng toxic sa trabaho at sa katrabaho. Iba-iba kasi ugali natin kahit gaano kakabait. May masasabi at mapupuna sila sa'yo basta nahihigitan mo sila. Mas okay na dito sa abroad, ako na mag-isa, walang ibang mata. Tanging amo ko lang ang nakatingin sa trabaho ko. Kalaban ko lang dito ay homesick. Pero nasasanay na din ako, buti nga ngayon uso na ang internet at gadget. Paano kaya yung dati, hindi pa uso ang gadget, sulat lang at door-to-door ang padala? Napakaswerte pa din talaga ng henerasyon natin ngayon dahil sa isang gadget lahat magagawa na natin. Tulad ng itong pagbibideo natin, nalilibang tayo lalo na kaming mga OFW. Kaya pagpasensyahan nyo na kung puro paglilinis at tagasayaw ang mapapanood nyo. Kung di manonood ng K-drama, magti-TikTok lang naman ang pinagkakaabalahan namin. Sobrang hirap maging OFW, sortihan lang talaga sa amo at dapat buo ang loob mo. Sa abroad, asahan mo na magiging remix ang buhay mo. Minsan masaya, tulala, madalas malungkot. Sabi nga nila, matibay ka na kapag nagawa mong kausapin ang sarili mo, tatawa at magrereklamo. Dito sa abroad, dapat ang mindset mo, dapat unahin mo ang sarili mo. Magtila ka para sa sarili mo, wag puro padala. I-treat mo din yung sarili mo kahit pagkain lang. Oo, kaya tayo nandito para magastusan ang pangangailangan ng pamilya, pero hindi masama isipin ang sarili. Maswerte ka na lang kapag yung asawa o magulang mo magaling maghawak ng pera at may nakikita ka sa pinaghirapan mo. Pasensya nyo na po ang voice over ko, di ko po talaga kaya.